Nak, may pera ka dyan? Ubus na kasi yung pinadala mo. Tanong ng aking ina mula sa kabilang linya ng tawag. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Ma, kapapadala ko lang nung nakaraan na. Ubus na agad. Walang gana kong sabi. Aba, ano pinagmamalaki mo? Konti lang yung pinadala mo. Madami tayong bayarin at utang. Meron pa yung mga kapatid mo. Inis niyang sabi. Napabuntong hininga ulit ako. Lagi na lang ganito. Hindi pa ba nakakahanap ng trabaho si kuya? Si ate? May lungkot kong sabi ulit. Meron, nakapasok siya sa construction pero di rin sapat. Ang ate mo naman hindi rin sapat ang sweldo kaya kulang pa rin. Alangan namang hindi ko bigyan. Anak ko yun at mga kapatid mo. Irritable niya ding sagot. Ako yung bunso pero napasakin lahat. Sige ma, gagawan ko ng paraan. Sabi ko na lang para matapos na. Ganyan, magbibigay lang din naman, magre-reklamo pa. Ipadala mo yan bukas, kailangan namin ng pera. Sabi niya sa akin at pinatay ng tawag. Napabuntong hininga ulit ako. Hindi ko natuloy na sabi ang gusto ko pa sanang sabihin. Nagtatanong lang naman ako eh. Di naman ako nagre-reklamo. Mahina kong bulong sa aking sarili. Ako si Marisa. Mag-aaning na taon na ako rito sa Canada. Trabaho ko ay isang caregiver. Nag-aalaga kami ng mga matatanda at sa tagal ko na rito, sanay na akong magpaligo at maglinis ng dumi nila. Walang pinagbago sa buhay ko, lalo na ang mga magulang ko. Ang akala nila sa akin, maayos ang buhay ko rito. Sa loob ng isang buwan, 2 o 3 beses akong nagpapadala. Hindi naman ako nagre-reklamo dahil pamilya ko sila. Pero sana, marunong din silang mag-budget. Malaki naman ang sweldo ko kahit papaano. Pero halos lahat ibinibigay ko na sa kanila. Yung tipong halos wala nang matira sa sarili ko. Ang lalim ng iniisip natin ah. Napakurap ako at napabalik sa wisyo. Si Sasha lang pala. Kasamahan ko dito. Panigurado, pamilya mo no? Hinihingan ka na naman ba? Tanong pa nito. Napatango na lang ako. Aba, kakapadala mo lang ah. Ni halos wala nang natira sa sweldo mo. Anong tingin nila sa'yo? Bangko? Namumuro na yan na. Inis niya pang sabi. Halatang pagkadismaya sa mukha nito. Okay lang, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Mahal ko sila eh. Kaya nga ako nandito para sa kanila. Malungkot kong sagot. Di makapaniwala naman siyang tumingin sa akin. Iba ka talaga Marisa. Ang bait mo. Kung ako yan, matagal ko na silang tinalikuran. Sabi niya pa. Ngumiti na lang ako. Hayaan mo na. Tara, balik na tayo sa trabaho. Sabi ko at niyaya na siya. Napatango na lang ito at wala nang sinabi. Hindi ko naman talaga pwedeng pabayaan ang pamilya ko. May pera pa naman ako. Ipon ko sana. Ipinadala ko na kasi alam ko naman ang mangyayari kapag hindi ko na ibigay ang hiling nila. Nakakapagod din. Pero kahit papaano, nasanay na din ako. Mula unang tapak ko pa lang dito, ganun na kaagad. Humingi na ng kung ano-ano kahit wala pa naman akong sinisweldo. Pero kahit ganun, masaya pa rin akong makita at maramdamang masaya sila. Nakakagaan din sa pakiramdam na maibigay ang lahat ng gusto nila, lalo na sa mga magulang ko. Bumabawi lang ako sa sakripisyo nila at paghihirap. Alam ko kung gaano kahirap ang kalagayan namin noon. Kaya ginagawa ko lahat, mabigyan ko lang sila ng kanilang mga pangangailangan. Malaking achievements na yun sa akin. Wala naman akong ibang hiling, kundi yun lang. Noon pa man, si Marisa ay kilala bilang mapagmahal na anak. Lahat ay ibinibigay niya sa kanyang mga magulang. Maganda at napakabuti ng kanyang puso. Kaya hindi lubos aakalain na magkakaroon siya ng pamilyang abusado. Hindi naman talaga ganoon ang pamilya niya dati. Pero nung nag-abroad ang babae at binibigay ang lahat ng gusto ng pamilya, ay halos sa kanya na umaasa lahat. Sa kabila noon, ngumingiti pa din si Marisa at sinasabing ayos lang. Kahit kailan, hindi ito nakikitang magalit. Naniniwala din kasi ang dalaga na hindi lahat madadaan sa galit. Kaya hanggat kaya niya ay pinipigilan niyang emosyon. Pero batid ng lahat,
na kapag sobra na ang pagkimkim ay sasabog na lang ito bigla at yan ang iniiwasan ng dalaga. Ang sumabog, hanggat kaya niya, iiwasan niya ang ganoong pangyayari. Isa lang naman ang hiling ni Marisa, ang maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Laki sila sa hirap, kaya ginagawa niya ang lahat para hindi na nila iyon maranasan ulit. Kung dati, isang kahig isang tuka sila, ngayon, nakakakain na sila ng maayos. Nakakakain na sila, hindi lang 3 beses sa isang araw. Naranasan na din nilang mamasyal, mag-shopping, kumain sa mamahaling restaurant, napaayos na din ang bahay nila at nakapag-aral sa magandang paaralan ang kanyang mga pamangkin. Sa isip ni Marisa, labis na siyang natutuwa. Lahat ng pagod, pawis, puyat at sakripisyo niya ay nagbunga. Masaya siyang nakikitang masayang kanyang pamilya. Wala na siyang mahihiling pa sa may kapal. Lubos siyang nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Ang lalim ng iniisip mo ah. Napakurap ako at napabalik sa wisyo. Di ko na malayang kanina pa pala ako tulala. Napabuntong hininga ako. May problema ka ba? Dagdag ni Sasha. Ngumiti naman ako ng tipid. Wala. Namimiss ko lang sina mama. Sagot ko. Wala ka bang balak umuwi? Kung namimiss mo, di umuwi ka. Ilang taon ka na rin hindi nakakabisita sa inyo. Wika nito, sabay subo ng pagkain. May balak naman akong umuwi. At gustong gusto ko na talagang umuwi. Kahit ilang araw o linggo lang, basta makauwi ako para makasama sila. Sagot ko naman. Yun naman pala di umuwi ka. Magpaalam ka. Paniguradong papayagan ka nila. Ikaw pa, na halos malapit na sa'yo lahat ng matatanda dito. At mas talong papayagan ka ng amo natin. Istrikta lang pero mabait naman yun. Napabuntong hininga ako. Yun nga pero kahit gusto ko at papayagan ako, hindi pa rin ako makakauwi. Nakayuko kong sabi. At bakit? Naguguluhan niyang tanong. Sila mama, di nila ako papayagan. Ilang beses ko nang tinangkang umuwi. Huwag na daw akong umuwi at gastos lang. Yung perang ipapamasahe ko at gagastusin ko, mas mabuti pa raw na ipadala ko na lang sa kanila. Nagagalit si mama. Ewan ko lang pero ramdam ko na parang ayaw nila akong umuwi. Mas mabuting dito na lang daw ako para magampanan ko ng maayos ang trabaho ko. Mahaba kong paliwanag. Napanganga naman siya sa gulat. Anong klaseng magulang ang meron ka? Gulat niya pa ring tanong. Hayaan mo na. Sanay na rin naman ako. Kaya nga, di na ako nagbabalak umuwi kahit gustong gusto ko. Anong hayaan, be? Ang bait mo, sobra. Kung ako yan, magagalit ako. Anong klaseng magulang yan? Imbis na pauwiin ka dahil namimiss nilang anak nila, hindi ka papauwiin. Yung iba pa nga umiiyak at nagmamakaawa sa kapamilya nilang nandito para lang makauwi kahit saglit. Pero yung sayo, ay ewan ko na lang, nakakaimbierna. Napatahimik na lang ako. Kasi totoo, minsan nga naiinggit ako. Hindi ko alam bakit ganyan ang turing ng pamilya ko sa akin. Hayaan mo na, makakauwi din ako. Sabi ko na lang. Wala na din naman siyang nasabi at napabuntong hininga na lang din. Nandito lang ako ha. Sabi niya at tumango naman ako. Tara na, huwag ka nang matulala dyan. Balik na tayo sa trabaho. Sabi niya nang nakangiti. Napangiti na lang din ako. Masasabi kong maswerte ako dahil nakilala ko si Sasha. Mabait siya at masiyahin. Maaasahan din siya at ni minsan, hindi niya binigo ang mga taong nasa paligid niya. Minsan, hindi ko maiwasang mainggit sa kanya. At aaminin ko yun na naiinggit ako. Kasi si Sasha may maalagang asawa, anak at pamilya. Pinaparamdam ng pamilya niya na mahalaga siya. Nakilala at nakausap ko na din ang pamilya niya sa video call. Masasabi kong sobrang bait nila. Nakakainggit kung papaano nila paalalahanan si Sasha na mag-ingat at huwag pabayaan ang sarili. Kung minsan nga pinipilit pa siya ng pamilya niyang umuwi na. Naiinggit ako sa trato nila kay Sasha. Wala naman akong asawa. Ultimo nobyo wala rin. Talagang binuhos ko lahat para sa pamilya ko.
Ni hindi ko na maalala kung kailan ako nakipagrelasyon. Hindi naman sa ayaw ko. Talagang pamilya ko palagi ang inuuna ko. My first priority is my family. Pero minsan napapaisip ako, sana kumustahin naman nila ako. Sana namimiss nila ako. Madami akong sana at masakit man dahil hanggang sana na lang yon. Napakurap ako. Di ko na malayang tumutulo na palang mga luha ko. Kahit na pinunasan ko na, ay patuloy pa rin sa pag-agos. Bago pa nila mahalata ay nag-excuse muna ako at pumunta ng CR. Pumasok ako at umupo sa ibabaw ng cubicle. Tinakpan ko ang bibig ko nung nagsimula na akong humikbi. Ang bigat ng dibdib ko, para itong sinasaksak ng kutsilyo. Sinasaksak ng paulit-ulit. Napahagulhol ako. Hindi ko na alam kung hanggang saan ako dadalhin ito. Ayokong sumabog bigla. Ayokong makasakit dahil alam ko na kapag sumabog ako, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Di ko na alam kung ano ang sinasabi ko at masasabi ko. Natatakot akong masaktan ko ang aking pamilya. Kaya ko pa naman. Kakayanin ko. Hanggat kaya ko, lalaban ako. Kakayanin ko. Naiintindihan. Pilit kong iniintindi at patuloy ko pa rin iintindihin. Ganun naman talaga, di ba? Mahal mo sila at pinapahalagahan mo. Mahal ko ang pamilya ko kaya hanggat kaya ko, ibibigay ko ang lahat para sa kanila. Ang pamilya ko ang lahat sa akin. Blessed pa rin ako na may matatawag akong pamilya. Lumabas ako ng cubicle nung humupa na ang luha ko. Naging kalmado na rin ako. Naghugas ako ng kamay at lumabas. Nilabas ko na rin ang ngiti na palagi kong ginagawa. Ayokong maapektuhan ang aking trabaho. What happened, Marie? Are you okay? Isa sa mga inaalagaan kong matanda, malapit din sa akin, si Lola Georgia. Nothing to worry about, Lola. I'm fine. Thanks for asking. Sagot ko naman. Lola ang tawag ko sa babae at lolo naman sa lalaki. Pinaintindi ko naman kung anong ibig sabihin ng lolo at lola na salita, kaya naiintindihan nila. Pagka-uwi ko ng bahay, humilata agad ako sa kama. Isang araw na naman ang lumipas. Pagod ako pero masaya naman. Masaya ako sa trabaho ko at yun ang mahalaga. Wala namang trabaho ang madali. Pasalamat na lang din ako na mababait ang inaalagaan ko. Malaki din ang sweldo at minsan may bonus pa. Hindi ko naman yun hinihingi pero kusa nilang binibigay. Madalas talaga nilang pinapasobrahan ng sweldo ko. Kaya kahit papaano, may naiipon ako para sa aking sarili. Hindi din naman ako mahilig gumala o gumastos. Ilang sandali pa, unti-unti nang dumilim ang paningin ko at tuluyan ng nilamon ng antok. Kinabukasan, sinag ng araw ang nagpamulat sa akin. Bagong araw na naman ang haharapin. Bumangon ako at agad na niligpit ang higaan. Di naman gaanong malaki ang tinitirhan namin at di rin naman maliit. Sakto lang. At kasama ko din dito si Sasha. May 2 kwarto dito kaya tig-isa kami. Apartment kumbaga. Agad akong naligo at nagbihis. Pumunta akong kusina at nadatnan ko si Sasha na naghahanda na ng agahan. Good morning! Bati niya sa akin. Good morning din. Bati ko din pabalik. Umupo ka na. Di ka na nakakain ng hapunan kagabi. Ultimo pagbihis, di mo nagawa. Sabi niya na parang sinisermonan ako. Sorry, sa sobrang pagod siguro. Sabi ko naman at tumango naman siya. Sa gawaing bahay ay salitan kami ni Sasha. Minsan ako at minsan din naman siya. At kapag kaming dalawa ang parehong hindi busy at merong time ay kami namang dalawa ang gumagawa ng mga gawain dito. Katulad ngayon, siya na ang nagluto dahil nauna siyang nagising. Ganun ang paraan namin. Ay, nakakapagod! Sabi ni Sasha at pasalampak na umupo. Natawa na naman ako sa reaksyon niya. Hindi ka pa nasanay, sabi ko habang tumatawa. Masama niya akong tiningnan. Okay lang mapagod, sweldo na bukas. Masaya niyang sabi. Napaayos pa siya ng upo at pumapalakpak.
Napailing na lang ako kahit kailan talaga may pagkabaliw din itong si Sasha. Oo nga at may ipapadala na ako kina mama. Sabi ko din. Gala tayo, sige na please. Natawa naman ako sa inasta niya. Nagpapakyut pa nga. Pagbigyan mo naman ng sarili mo. Dagdag niya pa. Napabuntong hininga na lang ako at tumango. Nagtatatalo naman siya sa tuwa. Natawa ako at napailing. Pagbigyan mo naman ng sarili mo. Dagdag niya pa. Napabuntong hininga na lang ako at tumango. Nagtatalo naman siya sa tuwa. Natawa na lang ako at napapailing pa. Siguro, kailangan ko din pagbigyan ng sarili ko minsan. Minsan lang naman eh. Nandito ako ngayon sa kwarto. Kauuwi ko lang. Gusto ko sanang magluto pero sabi ni Sasha na siya na lang daw. Tuwang-tuwa dahil pumayag daw akong gumala. Napailing na lang ako sa tuwing maiisip iyon. Napalingon ako sa cellphone kong tumutunog. Napabuntong hininga ako. Wala talaga silang palya sa pagtawag kapag malapit na ang sweldo ko. Kinuha ko ang cellphone at sinagot iyon. Easy ka ba? Bungad sa akin ni mama. Wala man lang hi or hello. Hi. Di naman po. Kauwi ko lang. Malumanay kong sagot. Okay. Bukas ng sweldo mo, magpadala ka kaagad. Kailangan namin ng pera. Sa susunod na araw ng birthday ng pamangkin mong si Ana. First birthday kaya kailangan bongga. Marami din ang dadalo. Yung mga kamag-anak nating inaalipusta tayo dati. Gusto kong ipagmalaki sa kanila na may ibubuga na tayo ngayon. Kaya magpadala ka kaagad. Kailangan na namin ng pera. Marami pang bibilhin. Sabi niya kaagad. Nasabi niya na pala na birthday ng anak ni Ate Michelle. Sige ma, ipapadala ko kaagad. Sabi ko. Sige, basta yun lang. Huwag mo kalimutan yan. Kung pwede lahat ng sweldo mo, ipadala mo na. Baka kasi magkulang. Napatahimik na naman ako. Di naman pwede yun, ma. May babayaran din ako rito. Kung magkulang man, nandyan naman si na ate at saka yung asawa niya. Alangan namang di sila gagastos anak nila yan. Huwag nyo namang iasa sa akin lahat. Wala na ngang natitira sa akin. Di ko na napigilang sambit. Aba, nagrereklamo ka na ngayon. Wala akong pakialam. Basta magpadala ka bukas. Itigil mo yung kadramahan mo. Magpadala ka. Sabi niya bago patayin ang tawag. Napabuntong hininga ulit ako at di na naman napigilang mapaluha. Sobra na. Di ko na alam kung kakayanin ko pa. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang sabi ni Sasha. Imbes na sumagot, mas lalo akong napaiyak. O baka napahagulhol na. Mabilis niya naman akong niyakap. Yumakap din ako pabalik. Umiyak ako sa braso niya. Di ko na kaya, Sasha. Konting-konti na lang. Pakiramdam ko, parang sampid lang ako sa pamilya ko. Binibigay ko naman lahat. Lahat ng gusto nila. Kahit hirap at pagod ako ay binibigay ko pa rin. Kahit walang matira sa sarili ko, okay lang. Pero hindi ko alam hanggang saan ko kakayanin ang bigat na nararamdaman ko. Naiipon na, Sasha. At baka sasabog na lang ako bigla. Ayoko namang mangyari yun. Ayokong dumating ang panahon na pagsisisihan ng lahat. Gusto ko lang naman maranasan ang pagmamahal nila, pag-aalala nila at ang pag-aalaga nila. Inggit na inggit ako pero kinaya ko at kinakaya ko. Pero hanggang saan? Hindi ko na alam. Pagod na ako. Humahagulhol kong saad habang patuloy pa ring umiiyak sa mga bisig ni Sasha. Hindi ko na napigilan. Kinain na ako ng emosyon ko. Hindi na nagsasalita si Sasha. Hinayaan niya lang akong ilabas lahat ng hinanakit ko. At nagpapasalamat ako dahil doon. Presensya niya pa lang at mahinang paghaplos ng likod ko ay malaking tulong na. Parang sa paraang yon ay gumaan ang lahat at kumalma ako. Pinunasan ko ang aking mga luha at lumayo sa yakap niya. Ngumiti naman ako ng bahagya pero di umabot hanggang tenga. Alam ko ring namumugto ang mga mata ko. Thank you. Wika ko na punong-puno ng sinseridad. You're welcome. Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako palagi.
Sabi niya at ngumiti sa akin. Kain na tayo, baka lumamig na yung niluto ko. Natatawa niyang saad kaya napatango na lang ako at sumunod sa kanya. Matiwasay kaming natapos sa pagkain. At nagpapasalamat ako na iniiba ni Sasha ang topic. Kumbaga, hindi siya nagtatanong kung anong dahilan at bakit ako umiiyak. Kahit alam na niya iyon ay wala naman siyang sinabi. Tikom lang ang bibig niya. Kita at nararamdaman ko ang pag-aalala niya sa akin kahit pa hindi niya yun sabihin. Mabuti na lang at may veranda itong tinitirhan namin. Malamig ang simoy ng hangin kahit papaano ay kumakalma ako. Oh, eto kape. Nilingon ko si Sasha. May ibinigay itong isang tasa ng kape at tumabi sa akin. Tinanggap ko din naman at nagpasalamat sa kanya. Tumango siya bilang sagot. Humigop ako ng kape. Sakto lang ang timpla. Hindi gaanong matabang o matamis. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Kahit paano, nagiging okay naman. Nakayuko kong sagot. You know what? Kilala kita. Sa ilang taon nating magkasamang dalawa, alam kong sobrang bait mo. Totoo kang kaibigan. Napakabait mo kaya minsan, di mo namamalayang inaabuso ka na. O matagal mo nang alam pero nagbubulag-bulagan ka. Wala ako sa lugar para sabihin to. Pero sumusobra na rin yung pamilya mo, Mars. Napaka-selfless mo. Kanina, yun ang kauna-unahang nakita kitang umiyak ng ganun. Nasasaktan ako kasi mahalaga ka rin sa akin. Tinuturing na kita na parang kapatid ko. Sa sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo, nakakalimutan mo ng sarili mo. Alam ko na alam mo na sobra na. Kailangan na yung itama, Mars. Kasi sa totoo lang, hindi anak ang turing ng pamilya mo sa'yo. Alam mo kung ano? Isang ATM o bangko na kung kailan nila gusto ay hihingi sila ng hingi na akala mo tumatay ka ng pera. Hindi nila iniisip ang pagod, sakripisyo at paghihirap mo. Mabigyan mo lang lahat ng gusto nila. Hindi ako naaawa sa'yo. Kundi, naaawa ako sa pamilya mo. Dahil kung wala ka, alam kong wala rin sila. Ginagamit ka lang nila, alam mo naman yan. Ayaw mo lang tanggapin. Mars, ipaglaban mo naman yung sarili mo. Hindi ka nila deserve. Mahaba niyang saad. Wala akong nasabi. Napayuko ako. Tama naman siya. Alam ko naman na ginagamit lang ako ng magulang ko pero nagbubulag-bulagan ako. Lagi kong iniisip na kailangan kong bumawi sa sakripisyo nila noon. Mahal ko sila, Sasha. Pabulong kong sabi. Mahal ka ba? Tanong niya pabalik at mas lalo akong napayuko. Hindi ko alam. Kasi kung mahal ka nila, hindi ka gaganyanin. O mahal ka nila kasi naiibigay mo ang lahat ng gusto nila. Mahal ka lang dahil may pakinabang ka. Dahil kung wala, para ka lang anino sa kanila. Dagdag niya pa. Di ko na napigilang mapaiyak ulit. Naiiyak at nasasaktan ako kasi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ang bigat-bigat na, Sasha. Sabi ko habang nanginginig ang boses, pati ng mga balikat. Kailangan mo na yang ilabas ng tuluyan, Mars. Kasi kung hindi, patuloy ka lang nilang gagawing bangko. Walang magbabago kung hindi ka gagawa ng paraan na iparealize sa kanila na mali ang ginagawa nila. Huwag mo silang iyakan. Sabi niya sa akin. Alam mo, Sasha, sa totoo lang naiinggit ako sa'yo. Kasi lahat ng gusto ko, nakukuha mo. Kagaya ng pagmamahal at pagpapahalaga ng isang pamilya o magulang. Mula pa man noon, hindi ko naman yun naramdaman. Hindi ko maramdamang kasali ako. Para sa kanila, isa lang akong sampid. Maraming nagsasabi na kapag bunso, spoiled daw. Pero ako, never kong naranasan yun. Bunso ako pero ako na ang bumubuhay sa kanila. Ako ang naging panganay sa dami ng pasan ko. Sabi ko, habang patuloy sa pagtulo ang aking mga luha. Ang inggit, normal lang yan. Wala namang masama na mainggit ka sa isang tao. Kahit ako naman naiinggit sa'yo, kaya okay lang. Sabi niya sa akin. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Walang nagsasalita at nakakatulong ang katahimikan para mapakalma ako.
Napaka-peaceful at comforting. Pasok na tayo, baka magkasakit pa tayo rito kung patuloy pa tayong mananatili. Basag ni Sasha sa katahimikang iyon. Tumango naman ako. Good night, Mars. Good night, Sasha. Salamat. Sabi ko naman. Welcome. Nakangiting sabi niya at pumasok na sa kwarto. Nalagay na din namin sa lababo ang basong ginamit sa kape kanina. Pumasok na rin ako. Nakatulala lang akong nakatingin sa kisame. Napabuntong hininga ako. Ang bigat ng dibdib ko pero salamat kay Sasha at gumaan iyon kahit papaano. Nailabas ko din ang isa sa mga hinanakit ko. Ang gaan sa dibdib na kahit papaano, nailabas mo ang hinanakit na isa sa matagal mo nang kinikimkim. Ilang minuto pa'y unti-unti kong naramdaman ang antok hanggang sa pumikit na ang aking mga mata. Tuluyan ng nilamon ng dilim. Nakangiti ako hanggang tenga. Sa ilang taon ko rito, ngayon pa lang ako nakalibot at nakagala dito sa Canada. Ang gaganda ng mga tanawin. Nabusog din ako sa mga pagkain. Picture dito, picture doon. Walang kapaguran kaming naglibot. Enjoy na enjoy kami na hindi namin namalayang magagabi na pala. Patuloy pa rin kami sa paglilibot. Kung maganda sa umaga, mas lalo sa gabi. Iba't iba ang kulay ng mga ilaw. Pati bumubugang tubig ay may ilaw din. Para kang dinadala sa alapaap sa sobrang ganda. Manghang-mangha ako. Busog na busog ang mata ko sa kakatingin. Hanggang mag-alas 10 na ng gabi, kaya napagpasyahan na naming umuwi na. Linggo naman bukas, kaya day off namin. Pero kailangan na din naming magpahinga. Umuwi naman kaming parehong nakangiti at masasabi kong kahit papaano nakalimutan ko ang aking mga problema. Sa sobrang ganda ng mga lugar, makakalimutan mo talaga ng panandalian ang mga problema mo sa buhay. A place to escape, kumbaga. At nakatulong yun sa akin ng sobra. Gala tayo ulit! Masaya kong sabi kay Sasha. Natawa naman ito. Noon, talagang pinipilit pa kita, pero ngayon, ikaw nang nagkusa. Sabi ko naman sa'yo, sulit eh, pero sure, gala ulit tayo. Sabi niya sa akin na humahagik-hik. Natawa naman ako sa reaksyon niya. Alright, malalim ng gabi, pagod tayo pareho kaya kailangan na nating magpahinga. Sabi ko at tumango naman siya. Bago ko buksan ang pinto ng kwarto ay may pahabol pa munang tanong si Sasha. May plano ka ba para bukas? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo, pupunta akong simbahan. May sikat na simbahan rito kaya gusto ko sanang doon magdasal. Sagot ko naman. Sasamahan ba kita? Tanong niya ulit. Salamat, pero gusto kong pumunta doon ng mag-isa. O sige, mag-ingat ka. Good night, Mars. Sabi niya sa akin. Salamat din. Good night, Sasha. Pareho naming nginitian ang isa't isa bago pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Dahil siguro sa sobrang pagod, kaya agad akong nakatulog pagkatapos magbihis ng komportableng suot. Maaga akong nagising kahit pagod ako. Masayang araw na to, nakangiti akong naligo at nagbihis. Si Sasha na ang nagpresentang magluto ngayong araw. Pagkatapos magbihis ay agad akong lumabas. Nakita ko naman si Sasha na abala sa ginagawa. Psst! Sa inyas ko sa kanya. Tagumpay naman ako na makuha ang kanyang atensyon. Tumigil ito sa ginagawa. Alis na ako. Sabi ko, ngumiti naman ako ng matamis. O sige, ingat ka. Dapat umuwi ka ng maaga. Maghahanda ako kahit konting salo-salo. Sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako. Nag-abala pa siya. Tumango ako at lumabas na. Nakatingin ako sa malaking simbahan sa harapan ko. Napaka-elegante at old-fashioned. Halatang sinauna pa. Maganda ang labas. Manghang-mangha ako sa labas at mas lalo sa loob. Ang lawak. Ginawa ko nang pinunta ko rito. Bumili ako ng kandila at sinindihan ko iyon. May lighter na nakalagay kaya hindi na kailangang magdala. Pagkatapos sindihan ay nilagay ko na sa mga lalagyan ng mga kandila rito. Taimtim akong nanalangin. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan at sa magagawa ko. Nagpapasalamat din ako sa mga biyayang aking natanggap.
Pagkatapos magdasal ay umupo na ako. Tinitigan ko ang altar. Di ko mapigilang mapangiti ng pait. Dapat masaya ako sa araw na to. Tiningnan ko ang aking cellphone. Nagbabaka sakaling tumawag sina mama at papa, pero wala. Napabuntong hininga ako. Ilang minuto pa'y biglang nagring ang aking cellphone. Masaya akong sinagot iyon, lalo na't si mama ang tumatawag. Pero agad ding napawi ang ngiti sa aking mga labi. May pera ka pa dyan, Marisa? Padala ka kahit konti. Naubos yung pinadala mo nung nakaraan. May babayaran kasi ang ate mo at kinulang ang pera nila. Wala din akong naitabi dahil humingi ang mga kamag-anak natin. Alangan namang hindi ko pagbigyan, di ba? Sabi niya agad. Ma, alam mo ba kung anong okasyon sa araw na to? Sabi ko na halos pabulong. Hindi, bakit? Anong meron? Day off mo ba? Linggo ngayon. Sagot niya sa akin. Hindi ko na napigilang maiyak. Oh, anong drama na naman yan? Tinatanong ko kung may pera ka ba? Hindi yung iyak mo ang gusto kong marinig. Dagdag niya pa. Ang sakit. Si Marisa ba yan? Tanong ng boses sa kabilang linya at alam kong si Papa yun. Nadidinig ko din si Kuya at Ate. Hanggang kailan, Ma? Hindi niyo ba talaga naaalala kung anong meron ngayon? Tanong ko habang basag ang boses. Wala nga. Ano bang Birthday ko ngayon, Ma. Putol ko sa sasabihin niya. Napatahimik naman sila. Alam kong nadidinig nila ang boses ko. Sigurado, ni loudspeaker ni Mama. Yun ang okasyon ngayon. Kahit isa ba walang nakaalala? Ang sakit nyo naman. Ma, Pa, Kuya, Ate, birthday ng bunso nyo ngayon. Sobrang sakit. Kahit isa sa inyo, wala man lang bumati. Alam nyo bang hinihintay ko yung tawag ninyo? Kasi akala ko, babatiin nyo ako. Masaya akong sinagot ang tawag pero ganitong bubungad sa akin. Huminto ako saglit sa pagsasalita para huminga. Hanggang kailan nyo ako gaganituhin? Hanggang kailan ko mararanasan na hindi ako belong sa pamilya na to? Lahat binigay ko naman. Wala na akong tinira sa sarili ko. Wala akong tinira para lang may maibigay sa inyo. Pamilya ko ba talaga kayo? Pagod na ako. Hirap na ako rito. Akala niyo ba masaya ako? Hindi. Gustong gusto ko nang umuwi pero ano bang sabi niyo? Kesyo gastos lang at mas mabuting ipadala na lang sa inyo? Ganon, di ba? Anak o kapatid ba ang turing niyo sa akin? Isang pamilya ba? Hindi. Hindi niyo ako tinuring na pamilya. Ginamit niyo lang ako. Ginawa niyo lang akong tagabigay ng mga luho ninyo. Ginawa niyo akong ATM at bangko. Sa tingin niyo, madali magbigay ng pera? Ilang buwan at ilang taon kong tiniis ang paglilinis ng dumi ng iba para lang may maibigay sa inyo. Pero ni minsan ba nagreklamo ako? Pero kayo, hindi ko lang kayo mabigyan ng dami niyo ng dada. Ang dami niyong masasamang sinasabi sa akin. Sinusumbatan ninyo ako pero ni minsan hindi ko yan ginawa sa inyo. Muli akong huminto sa pagsasalita at huminga ng malalim. Nauubusan na ako ng boses sa pagsigaw. Ilang beses kayong tumawag. Ilang beses kayong tumawag pero ni minsan ba? Tinanong niyo ako na, kumusta anak? Bunso? Okay ka lang ba dyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Pagod ka na ba? Umuwi ka na kasi miss na miss ka na namin. Mag-ingat ka dyan at alagaan mong sarili mo. Pero ako lang yung umaasa dahil kahit isang beses hindi nyo yan sinabi sa akin. Hindi ko maramdamang pinapahalagahan nyo ko. Deserve ko ba ang lahat ng to? Dapat masaya ko ngayon dahil birthday ko. Pero sama ng loob itong nararamdaman ko at pinaparamdam ninyo. Inggit na inggit ako sa ibang mga katrabaho ko dito. Mahal na mahal at pinapahalagahan ng kanilang mga pamilya. Habang ako, lihim na umiiyak. Ang bigat-bigat sa loob. Hindi ko na kaya. Pagod na po ako. Sa sobrang pagod ko, hindi ko na alam kung anong klaseng pahinga ang dapat kong gawin. Mahal na mahal ko kayo higit sa buhay ko. Pero ma, pa,
Kuya, ate, hindi ko na kaya. Sobra na po kasi kayo eh. Inaabuso niyo na po ako. Inuubos niyo ako. Maling-mali ang ginagawa niyong pagtrato sa akin. Bongga ang handa kapag may kapamilya tayong nagbe-birthday. Pero ang sa akin, hindi niyo man lang maalala? Mas inunan niyo pang hingan ako ng pera. Pera at laging pera. Sobra na ho. Nakakasawa na. Ang hirap. Ang sakit. Humahagulhol kong sabi. Nasabi ko din ang lahat. Nailabas ko rin ang gustong-gusto ko ng ilabas na hinanakit at sama ng loob sa kanila. Sa mga taong pinapahalagahan ko, sa pamilya ko. Pero may hangganan din ang lahat. Tama si Sasha, kailangan nilang ma-realize ang mga maling ginagawa nila. Patawad, anak! Mas lalo akong napaiyak nang marinig sa kabilang linya ang hagulhol ng pamilya ko, lalong-lalo na si Mama. Patawarin mo kami sa lahat, anak. Dagdag pa ni Mama na tila ba ngayon lang natauhan. Nagsusumamo din ang boses nito. Patawarin niyo rin ako, pero ngayon, hindi ko alam kung kaya kong tanggapin yung sorry ninyo. Hindi kayo matatauhan sa mga maling ginagawa nyo hanggat hindi ako nauubos. I'm sorry, pero hindi ko pa kaya na kausapin kahit isa man lang sa inyo. Ayokong dumating sa punto kung saan pagsisisihan ko na kayo ang naging pamilya ko. Bigyan niyo muna ako ng oras kasi ubus na ang sarili ko. Kailangan ko munang unahin ang sarili ko ngayon. Pipiliin ko muna yung sarili ko kaysa sa inyo. Kasi kung patuloy ko kayong pipiliin, walang matitira para sa sarili ko. At ayokong mangyari yun. Ayokong mangyari na imbes pagpapahalaga at pagmamahal ang maramdaman ko sa inyo ay galit na. Ayokong umabot sa puntong pagkamuhi na ang mararamdaman ko sa inyo. Sarili ko po muna ngayon. Pipiliin ko lang ang sarili ko kaya sana maintindihan nyo. O kung hindi, wala na akong magagawa. Hindi ko kayo pipiliting intindihin ako. Ayoko munang kausapin kahit sino sa inyo. Hayaan nyo muna ako. Mahaba kong sabi bago pinatay ang tawag. Agad akong lumabas ng simbahan. Matapos noon, agad lumabas ng simbahan si Marisa. Naglakad lang siya ng walang patutunguhan hanggang nakahanap ng isang upuan. Umupo siya at patuloy na umiiyak. Tiningnan na siya ng mga dumadaan pero wala siyang pakialam. Sobrang bigat at sakit ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya lubos akalain na pineperahan lang siya ng pamilya niya. Paano nila yun nagawa sa kanya? Ang pamilya niyang pinakamahalaga para sa kanya. Iyak lang ako ng iyak. Patuloy lang na umagos ang luha ko. Kanina pa ako rito pero parang hindi man lang ito maubos-ubos. Napalingon ako sa taong naglahad ng panyo sa harapan ko. Isang lalaking Canadian. Nakangiti ito sa akin. Hindi ko alam pero kusang bumilis ang tibok ng puso ko. May angkin itong kagwapuhan, makisig at magandang lalaki. Kahit nasasaktan ako, hindi ko pa rin maiwasang mamangha at mapamangha sa lalaking naglahad ng panyo sa akin. Take it! Sabi niya na ang tinutukoy ay ang panyo. Wala akong nagawa at tinanggap ang panyong iyon. Pinahid ko ang aking mga luha gamit ang panyong iyon. Do you feel better now? Tanong niya ulit. Umupo na rin ito sa tabi ko. I think so. Hindi ko siguradong sagot. Hindi ko alam kung okay na ba ako. Masakit at nasasaktan, lalo na kailangan kong piliin muna ang sarili ko. Ubus na kasi talaga ako. Everything will be okay. Just trust the process. I don't know what your problem is, but I know it's big. I can see it through your eyes and tears. You must be really in pain. And I hope that everything will be alright for you. Not now, but soon. I don't want to say it's okay because I know it's not. Remember, it's okay not to be okay. Just cry all you want if that's the way you feel better. Mahabang sabi niya at niyakap ako. Nagulat naman ako noon pero mas lalo akong nagulat na maramdamang naging relax ang katawan ko. Naging magaan sa dibdib. Sa isang yakap niya lang, parang nawala lahat ng bigat at sakit. Naging komportable ako sa yakap na yon. Binibigyan ako ng komportableng pakiramdam na para bang pinapahiwatig ng yakap na yon na magiging okay din ang lahat.
Tumagal pa ng ilang minuto ang yakap niya hanggang lumawag ito at pinakawalan din ako. Ngumiti siya sa akin at napangiti na rin ako. "You're beautiful when you smile," sabi niya pa. Di ko din naiwasang mamula sa sinabi niya. Madami namang nagsasabing maganda ako, pero ngayong siya ang nagsabi, iba ang epekto sa akin. "By the way, I'm Charlie, and you are?" Tanong niya sa akin. "Marisa," maikli kong saad. "Nice meeting you, Marisa." "Me too," sagot ko din pabalik. Biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya naman ito at bahagyang lumayo. Ilang minuto pa ay natapos din ang tawag at lumapit sa akin. "Have to go, Marisa. I have a meeting. Hope to see you again," sabi niya at tumango ako bilang sagot. Sumakay ito sa kanyang kotse at base pa lang doon, alam kong mayaman siya. Ang ganda ng sasakyan eh. Ilang minuto pa akong nanatili sa bench hanggang nagdesisyon akong umuwi na. Sayang ang pinaghanda ni Sasha. Binati niya pa ako kagabi, kahit mugto ang mga mata ko ay okay lang. Di ko naman kinahihiyang umiyak ako. Nakarating ako sa apartment. "Happy birthday!" Masayang bati sa akin ni Sasha pagbukas ko pa lang ng pinto. Tinext ko kasi itong paparating na ako. May hawak din itong cake, pero agad na bura ang masayang ngiti niya noong makitang namumugto ang aking mga mata. Nakikita ko ang labis na pag-aalala sa mukha niya. Ibinaba nito ang cake at pagkatapos ibaba, agad niya akong niyakap. Akala ko wala nang tutulong luha sa mga mata ko, pero meron pa pala. Sa mga bisig niya ulit ako umiyak, nilabas ko na lahat ng mailalabas pa. "It's okay. Everything will be okay. Ilabas mo lang, Mars. Nandito lang ako," sabi niya habang hinihimas ng marahan ang aking likod. Basang-basa na ang balikat ni Sasha. Akala ko wala na akong mailalabas pa. Akala ko sobra na yung nasa simbahan pero hindi pa pala. "Bakit ganun, Sasha? Hindi ko maintindihan ano bang pagkukulang ko. Hindi ko maintindihan kung anong mali ang nagawa ko para tratuhin nila ako ng ganito," sabi ko habang nahihirapang magsalita dahil na rin sa luha at halo-halong emosyon. Ang bigat, sobrang bigat. "Ilabas mo lang, alam kong masakit, alam kong nasasaktan ka. Wala akong magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Hindi ko alam kung anong salita ang sasabihin ko para maibsan yan. Kaya ilabas mo lang. Hindi mo sila deserve iyakan pero mahal mo sila. Nandito lang ako, Mars. Marami kaming nagmamahal sa'yo," sabi niya sa akin. Patuloy pa rin akong umiyak. Hinayaan niya lang ako hanggang sa kumalma na. Sa kabilang dako naman, sa Pilipinas, sa pamilya ni Marisa. Ngayon lang nilang narinig at naramdamang umiyak si Marisa sa kanila. Basag na basag ang boses nito. Labis silang nalungkot. Hindi nila inaasahang susumbatan sila ng kanilang bunso. Hindi nila maitatangging natamaan sila at nasaktan. Galit na galit din sila sa kanilang mga sarili. Nasa huli nga ang pagsisisi. Labis silang nagsisi. Kung hindi pa naglabas ng hinanakit si Marisa, hindi pa nila marirealize na mali ang kanilang ginagawa. Inabuso nila ang kabaitang binigay nito at mas lalo silang nagsisisi na nakalimutan nila ang kanyang kaarawan. Anong klaseng pamilya sila? Magulang o kapatid? Hindi nila alam ang gagawin. Gusto na nilang matawagan si Marisa pero baka hindi niya ito sagutin. Mas doble ang sakit at galit ni Minda sa kanyang sarili. Hindi niya inakalang napasobra na pala siya. Hindi niya naisip na nasasaktan din pala ang kanyang anak. Ang kanyang bunso, ni minsan, hindi ito nagtanim ng galit sa kanya. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Masyado niyang nasaktan ang kanyang anak, penerahan at inabuso. Ni hindi niya man lang kinumusta ito. Tama si Marisa. Wala silang pagpapahalaga sa kanya. "Patawarin mo si mama, anak," nasabi niya na lang sa hangin habang umaagos ang luha. Naramdaman niya ang sakit na dinaramdam ng kanyang anak. Hindi niya man na ipapakita pero mahal niya ito. Ngayon niya lang din napagtanto na iba pala ang pagtrato niya sa kanyang bunso. Ni hindi niya maalala kung kinumusta niya ba ito at alam niyang hindi niya ginawa iyon. Ang sama niyang ina.
Gusto lang ng kanyang anak na maramdaman ang pagpapahalaga at pagmamahal nila, pero sakit ang naidulot nila sa kanya. Iniisip niya na lang na sana, balang araw ay mapatawad siya nito. 5 buwan ang lumipas, ang bilis ng mga araw. Kahit papano nakayanan ko na ang sakit. Nandito pa rin pero alam kong mawawala din ito. Bagamat may sama ako ng loob sa aking pamilya, ay kinalimutan ko na sila. Nagpapadala pa rin ako. Hindi naman ako ganoong tao na porket nasaktan ay kakalimutan na ang kanyang pamilya. Para sa akin, isa pa rin yun sa mga mahalaga. At sa 5 buwan ding iyon, hindi niya inaasahang magtatagpo ulit ang landas nila ni Charlie. Bumisita ito sa kanyang trabaho. Hindi siya ang binisita kundi ang isa sa kanyang inaalagaan. Kanya pala itong lola. Nagulat pa nga silang dalawa. Hindi niya lubos akalain na magkikita sila ulit. Nagkakilala sila ng mabuti sa konting panahong iyon. Nagpapasalamat siya kay Charlie dahil kahit papaano ay nababawasan ang kanyang lungkot. Alam din naman ni Charlie ang nangyari dahil sinabi niya ito noong magtanong ito kung bakit siya umiiyak ng mga panahong nakita siya nito. Naging magkaibigan hanggang sa naging ibigan. Hindi niya tinatangging napamahal na si Charlie sa kanya. Nagtapat din ito ng pag-ibig at ganoon din naman siya. Masaya siya sa piling ni Charlie. Mabait ito at gentleman. Ni minsan, hindi ito nagbigay ng ikasasama ng loob niya. Labis na kaligayahan ang pinaramdam nito sa kanya. Masaya din ang lola ni Charlie nung malamang may relasyon sila ni Marisa. Botong-boto ito sa kanilang relasyon. Mayaman si Charlie, isang businessman, kaya minsan hindi niya maiwasang maisip na hindi siya nababagay rito. Isa itong mayaman at siya ay mahirap lang. Baka hindi rin siya tanggapin ng pamilya ni Charlie. Natatakot siya. Pero nawala yung lahat nung tinanggap siya ng buo ng pamilya nito. Napaiyak siya sa tuwa. Ang akala niya hindi siya tatanggapin pero nagkamali siya. Tinanggap siya ng buong buo. Sobrang bait ng pamilya nito kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mabait din si Charlie. Palaging busy si Charlie dahil na rin sa trabaho nito. Pero iniintindi niya yon dahil ganon din naman siya. Nahuhulog lalo ang puso niya dahil kahit abala ito sa ginagawa, ay may paraan pa din ito para sa kanilang dalawa. Malaki ang pasasalamat ni Marisa sa Diyos na binigyan siya ng isang taong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para harapin ang lahat. At masaya niyang sasabihing ikakasal na sila. Nag-propose si Charlie sa kanya sa kanilang 3rd monthsary. Mabilis lang pero para sa kanya, kilalang kilala niya ang binata. Nagplano naman silang harapin ang pamilya niya para makuha ang blessings ng mga ito. Pero hindi pa sa ngayon, wala pa siyang lakas ng loob para harapin ang mga ito. Masakit pa rin kahit 5 buwan na ang nakalipas. Hindi pa rin nawawala ang sama ng loob at bigat sa dibdib niya. Para kang baliw, Mars. Nakakatakot na minsan yung mga ngiti mo. Napakurap ako bago napasimangot. Grabe ka naman kung makabaliw. Parang di kaibigan na. Sinira mo tuloy ang iniisip ko. Nakasimangot kong nireklamo at isang ito, tinawanan lang ako. Iba talagang epekto ng isang Charlie sa'yo. Nagiging delusional ka. Natatawa niyang saad, kaya mas lalo akong napasimangot at masaya siyang tiningnan. Pareho kaming napalingon sa cellphone kong tumutunog. Kinuha ko yun at nagulat. Si Kuya, tumatawag sa akin. Sa loob ng 5 buwan, sinusubukan akong kausapin ang aking pamilya pero hindi ko sinasagot. Hindi ko pa kaya at baka may masabi na naman akong masama sa kanila. Ayaw ko ng ganun. Ayokong nasasaktan din ang pamilya ko sa mga salitang binibitiwan ko. Kahit papaano, nakaramdam ako ng pagsisisi. Alam kong nadala lamang ako ng emosyon noon. Tiningnan ko ulit ang aking cellphone na patuloy pa rin nagre-ring. Kinakabahan ako. Hindi ko alam pero kusang bumilis ang tibok ng aking puso. Pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Sa totoo lang, kanina ko pa ito nararamdaman. Parang may mali. Walang pagdadalawang isip na sinagot ko ang tawag. Hello? Salamat. Maraming salamat, bunso, at sumagot ka. Sabi ni Kuya sa kabilang linya. Napangiti naman ako ng pait.
Simula naman noon, bunso na talaga ang tawag nila sa akin. Nakakamiss pala. Bakit ka napatawag? Tanong ko. Narinig ko ang iyak niya. Hindi ko alam pero mas lalo akong kinabahan. Kuya, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Kinakabahan kong tanong ulit. Si Mama. Sinugod sa ospital si Mama bunso. Inatake siya. Critical ang lagay niya ngayon. Nasa ospital si Mama bunso. Hindi ako nakagalaw. Nabitiwan ko ang cellphone. Kusa ring tumulo ang luha ko. Si Mama. Ang mama ko. Mars, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Sasha. Si Mama. Nasa ospital si Mama. Inatake siya. Critical daw ang lagay. Basag na sagot ko. Bigla niya akong niyakap. Napaiyak ako kaya pala di ko maintindihan kung anong nararamdaman ko kanina pa. Kinakabahan ako na hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, alam ko na. Si Mama. Nasa ospital pala ang nanay ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may masamang mangyari sa kanya. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad. Kailangan ako ni Mama. Uuwi ako. Uuwi ako, Sasha. Si Mama ko. Naiiyak ko pa ring sabi. Patuloy naman siya sa paghimas ng aking likod. Kumalma ka muna. Kumalma ka, Mars. Paano ako kakalma? Nasa critical na lagay ang nanay ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Frustrated kong sabi. Magiging maayos din ang lahat pero kumalma ka muna. Alam kong nag-aalala ka. Pero wala kang magagawa kung magpapadaig ka sa emosyon mo. Huminga ka ng malalim at mag-isip ng maayos. Sasamahan kitang magpaalam. Alam kong papayagan ka naman ng boss natin. Tama si Sasha. Nagiging emosyonal ako kapag pamilya ko talagang usapan. Hindi ako nakakapag-isip ng tama, kaya nakinig ako sa kanya at kinalma ang sarili. Huminga ako ng malalim. Kakalapag ko pa lang. Oo, umuwi talaga ako. Kailangan ako ni Mama. Nakapagpaalam ako ng maayos sa amo ko, sa mga inaalagaan ko, at kay Charlie. At naiintindihan nila ako, lalo na si Charlie. Gusto niya pa nga sana akong samahan pero sinabihan kong wag na. Madami siyang trabaho at ayokong maging abala pa. Ako muna ang haharap sa kanila. Matapos ang halos 8 taon sa Canada, makikita ko na sila ulit. Nasabi ko na din kina Kuya na uuwi ako. Gusto pa nila akong sunduin pero ang sabi ko'y wag na. Diretso ako sa ospital, sinabi ko na doon nila ako hintayin. Pagdating ko sa ospital, nasa entrance na sina Kuya. Huminga ako ng malalim. Lumabas ako sa sinakyang taxi. Agad naman nila akong nakilala at nilapitan. Nahihiya pa nga ako pero nakita ko namang masaya sila. Masaya din naman ako. May pagbabago sa pisikal na itsura ni na Kuya at Ate. Di ako nakatiis at niyakap ko sila. Kuya! Ate! Sigaw ko. Bunso, patawarin mo kami. Sabi ni Kuya. Hindi ko namalayan na lumuluhan na pala kami. Pinagtitingin na tayo, pumasok muna tayo. Gusto kong makita sina Mama at Papa. Natatawa kong sabi, kaya napatawa na din sila. Pa! Tawag ni Kuya kina Mama. Hindi nila alam na uuwi ako. Kay Kuya at Ate ko lang sinabi. Sinabihan ko din sila na wag sabihin o ipapaalam kina Mama. Oh, ang bilis nyo naman. Sabi nyo uuwi muna kayo. Okay lang naman ako rito. Ako nang bahala sa mama ninyo. Sabi ni Papa. Kahit hindi pa naman ako pumasok sa loob ay nakikita ko ng itsura nila. Halata ang katandaan nito. Halata rin ang puyat. Napaiyak ako lalo nang makita ang itsura ni Mama. Pumayat ito. Madaming nakakabit sa katawan. May bisita tayo. Sabi ni Kuya. Sino? Nagtatakang tanong ni Papa. Pasok ka. Nakangiting pahayag ni Kuya. Lumuluhang pumasok ako sa loob. Nakita ko ng tuluyan ang mga magulang ko. Gulat na nakatingin sa akin si Papa. Hindi ito makapaniwalang nandito ako sa harapan niya ngayon. Papa! Naiiyak kong saad at niyakap siya ng mahigpit. Umiyak ako sa bisig ni Papa.
Humahagulhol ako habang nakayakap sa kanya. Hinimas niya ang likod ko at alam kong umiiyak din ito kagaya ko. Ang tagal kitang hindi nakita, anak. Hindi na kita makilala. Miss na kita, bunso. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Masaya akong makitang maayos ka. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mo yung tatandaan. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Ang tanging madidinig lang sa kwarto ay ang iyak ko. Hindi ko alam pero kusang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Kumusta po kayo? Si Mama? Tanong ko nang kumalma na ako. Mabuti naman pero ang mama mo hindi. Labis niyang sinisisi ang sarili. Hindi na nga siya nakakain. Gustong gusto kanyang makausap at makahingi ng tawad pero hindi mo naman sinasagot. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. Naiintindihan naming masama ang loob mo at ayaw mo kaming kausapin. Ngumiti ako ng pilit. Namayani ang katahimikan hanggang sa gumalaw si Mama. Mama? Nabanggit ko nang tuluyang bumukas ang mata niya. Naluluha siyang nakatingin sa akin. Anak, totoo ba ito? Nandito ka na? Nahihirapan niyang sabi. Napatango ako ng ilang beses. Napaiyak na naman ako ulit. I'm sorry. Patawarin mo ako, Mama. Patawad po. Patawarin niyo ako sa masasakit na salitang nabitiwan ko. Naluluha kong sabi. Umiiling naman ito. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawad sa lahat, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit at sama ng loob na naidulot ko sa iyo. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi ako. Patawad, bunso. Sabi ni Mama habang umiiyak. Nanginginig naman akong umiling. Wala lang yun, Ma. Pwede naman po tayong mag-umpisa ulit. Nakangiti kong sabi. Magpagaling ka, Mama. Hindi ko namin kakayanin kapag nawala ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dagdag ko pa. Nakangiti naman itong tumango. Ang bigat sa loob ko ay tuluyan ng gumaan. Masaya. Sobrang saya ng kalooban ko. Makalipas ang halos isang buwan ay na-discharge na din si Mama. Mabuti na lang at naagapan. Pinaalam ko din sa kanila ang tungkol kay Charlie. Bigla na lang kasi itong sumulpot sa kwarto kung nasaan nakakonfine si Mama. Siya na ang nagpakilala sa pamilya ko. Gulat na gulat siya, kaya napatawa kami pareho ni Charlie. Tinanggap naman nila ito. Nasabi na rin namin na ikakasal kami. Binigay naman nila ang kanilang blessings. Wala na akong mahihiling pa. Kinakabahan ako dahil bukas na ang kasal ko. Sobrang saya ko at contented. Nagkakilala na rin sina Mama at ang pamilya ng mapapangasawa ko. Ang kasal ay nandito lang din sa Canada ginanap. Dito sa simbahan kung saan kami unang nagkita. Talagang hindi pumayag ang pamilya ni Charlie na hindi ito bongga. Lalo na ang mama niya. Natatawa na lang talaga ako. Sobrang excited niya. Only child lang kasi si Charlie. Wala na akong mahihiling pa. Hindi mo naman kailangan pumili sa pagitan ng iyong pamilya at sa taong minamahal mo. Kasi ako, silang dalawa ay mahalaga sa akin. Hindi ako mabubuo kung hindi dahil sa kanila. Kung mamimili man ako, silang dalawa iyon. Ang pamilya ko, sila ang pamilya ko, ay pipiliin ko palagi. You may now kiss the bride. Anunsyo ni Father kaya nakangiti kaming magkaharap ni Charlie. Tinanggal niya ang veil at sa mata ng Diyos at sa mata ng mga taong dumalo sa kasal, hinalikan niya ako. Kami ay mag-asawa na. Sobrang saya ko. I have a special gift for you. Sabi ko pagkatapos ng halik na pinagsaluhan namin. What it is, love? Tanong niya na medyo nalilito. I'm 3 weeks pregnant. Masaya kong sabi. Kaya naman pala, pabago-bago ang mood ko at palagi akong nagsusuka. Yun na pala yun. May biyaya palang dinagdag ang Diyos sa amin. What? Really? Gulat niyang tanong. Napanganga pa nga ito. Ilang beses naman akong tumango. Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumuhod. Hi baby, I'm your daddy. I'm a daddy now. I love you. I love you. I love you both. Masaya niyang sabi at hinalikan ng tiyan kong hindi pa naman malaki. Nagulat naman ang mga nanonood.
lalo na ang mga magulang namin. "Oh my gosh, I have a grandchild now!" Masayang sigaw ni Mama Bella, kaya natawa ang mga bisita. Pati kami, natawa na rin. Tumayo si Charlie at nakangiting hinarap ako. "Thank you very much, love. I love you." Madamdamin niyang saad. "No, thank you, love, for everything, and I love you too. Always and forever." Sabi ko naman, "Always and forever." Sabi niya, wala na ako talagang mahihiling pa. Sobra-sobra na ang blessings na to. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may natutunan tayo sa kwentong ibinahagi ni Marisa sa atin ngayon. Sa mga gusto pong magbahagi ng inyong kwento ay maaari nyo pong isend sa aming Facebook page o i-email sa amin. Ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.